Sir, so mangayon niya may consent ni sir if okay ra ba ka nga ma-appeal sa mong interview, so ma-appeal ka sa video o sa voice recording. Sige. USC unsa ka nini? Kuan yun sir. Ako ni sige. Sire? Science. Sire no? Oh, sire lagi ang sakto ba? Mo ba na? Shire. Ako sa i-pronounce, sorry. Shire. Latin din na di ay. Shire. To know. Yeah. To know. Yeah, Shio I know tama. man. Yeah. Shio I know, so Shire to know. Tama. Ako ni si Gil, sir, niya si Harley, KJ, Julie Bert, and Brick. So, mga pol-sci students may, and today we're going to talk about not just the TOEFL, but also other increases related to both public private schools, no? Despite being a teacher, also a student. So, kani sir, may we know what is your role in the education sector? Sa ko ka magtutudlo. And what type of institution is it? Connected ko sa University of the Philippines, Cebu. Unya kasamtangan nga VP faculty sa All UP Academic Employees Union. Gilangkuban sa faculty o education support personnel sama sa guidance service specialist, researchers o guidance service kanang librarians o ubang personnel nga wala magtudlo pero kabahin sa education sector. So maong gitawag siya academic union, no? All UP Academic Employees Union. So sa kuan sir, bali sa sa setting sa imuhang school sir, ano siya, private siya or public gani sir? Public sir. So bali ang we're centered on TOEFL pero kani for the public schools ato lang siya i-shift to budget cuts, especially sa subsidized nga program sa government. So para sa imuha sir, especially sa mga naaman gyud gihapon miscellaneous fees ang mga estudyante maski nga state university or kanang public nga schools. So para nimo sir, unsa may unsay connection sa pagsaka sa mga for example sa inflation or any nga mga underlying economic nga mga pagsaka, especially sa miscellaneous nga fees, itandi siya sa pag-budget cut especially sa mga public schools sir. Sige. Una no ato ning iangkla sa macroeconomic policy no, ang muda sa pangagamhanan neoliberal nga buot pasabot walay igong suporta nagikan sa estado o gobyerno para sa education sector, both public and private schools. Busa hinungdan sa kanipis sa budget, maskin pag moingon ang atuang politicians nga education sector got the biggest chunk, pero wala magpasabot nga nakabot niya ang standard nga budget sigon sa suggestion sa World Bank o sa UNESCO. Sama pananglit sa percentage sa atuang GDP nga kung sundo nato ang standard giingon sa World Bank o UNESCO, dapat daw 6% sa atuang nasudnon nga tinuig nga GDP ang kuhaon nga budget para sa education. Ikaduha, nagkanayon ang maong mga suggestions nga dapat daw 20% sa national annual expenditure para sa education. Pero kini nga mga standards wala makabot. Nga sa ato pa below standard ang budget sa education. Hinungdan nga kung huptan o kung i-perform na sa estado ang iyahang obligasyon o responsibilidad nga nalatid sa Batakang Konstitusyon nga primarya iyahang obligasyon ang pagtanyag og edukasyon. Sa ato pa, maskin pag private schools na ay subsidy nagikan sa estado o gobyerno para asistiran sama pananglit ang mga scholarships o ang benepisyo nga dawaton sa private school teachers, subsidized kana sa estado. So kung gamay ang budget, apektado ang private schools. So unsa may daganan o unsa may laing kapaingnan sa private schools kung walay igong budget nagikan sa estado? Tuition fee increase. Ari niya ihapak, ari niya ipaabaga sa mga kaestudyanthan imbis gobyerno ang moabaga
So mao na siya ang connection. So sa ato pa dili bulag o dili isolated ang kahimtang sa public o private schools. So nabugkos ang amo ang problema ining tungura. Sir, batok sa mga benefits sa teachers, sir, especially sa salary or sa wage, sir, unsa may direct nga pagka-apekto sa TOEFL or sa budget cuts, especially sa mga benefits nga madawat sa mga teachers o sa not centered lang sa wage but appeal na ang ilahang mga retirement benefits o tanan-tanan nga mga benepisyo sa teachers, sir? Magsugod ko sa public schools. Wala magkuwang ang teachers movement sama sa lain-laing union nga na-affiliate sa Alliance of Concerned Teachers. Wala magkuwang ang teachers movement. Tungod kay 17th Congress pa lang, hangtod sa 18th Congress o 19th Congress, current Congress, kanunay nag-file og House Bill ang mga magtutudlo para sa salary grade upgrading. Maskin ang kanhi rehime ni Duterte, inutil, pakyas sa pag-mobilize sa iyahang kuno, quote-unquote, super majority. Asa man ang super majority sa kanhi rehime ni Duterte, wala man niya mamobilisa para tamlaan ang House Bill para i-upgrade ang salary grade sa mga magtutudlo. Kung kahinumduman, si Marcos Jr. mismo nagsaad pod sa ingon. Pero hangtod karon, maskin gi-refile ang House Bill, so nag-refile na pod sa current Congress, wala gyapoy nahimo. Pero ngano man nga sa kanhi rehime ni Duterte, ngano man nga maskin wala tamlay sa Kongreso, gipaagi lang og joint order, ha? Joint order. Hukom lang sa usa ka tawo, Duterte. Nadubli man ang entry salary sa mga uniform personnel. Unsa may kalahian sa magtutudlo, sundalo ug fire officer. Nga kaniadto wala man magbuwag ang amuang suhulan. Di ba? So mao na ang kahimtang sa magtutudlo nga wala nila tagaig katumanan ang sa public na nga sektor tungod kay moingon sila wala kunoy budget, kuwang daw ang kwarta. Pero nahimo na nga gidubli ang entry salary sa uniform personnel. Ug ari po ta sa pribadong sektor. Kanunay moingon madunggan gid nako mga kauban pud nakong magtutudlo. Dili lang ta mag-union kay kung manawagan tag salary increase, delikado mawad ang tagtrabaho. Kay basin manirado ang eskwelahan. Ang pangutana, kahibalo ba sila kung pila ka milyon ang surplus sa eskwelahan? Wala sila kahibaw, di ba? Niingon lang ang administrasyon sa mga pribadong eskwelahan nga dili ta mag-increase kay may na lang nagamay inyong sweldo. Pero naamoy trabaho. Kung increasean mo, alkansing eskwelahan, wala may trabaho. But-but ka na. Dakong bakak. Gugtungod kay wala man gibutyag ang surplus. Pila man ka milyones ang surplus. Sobra. Sobrang ginansya. Pero moingon sila, non-profit ni. Non-profit, non-stock, non-profit. Pero ang pangutana, sa dili pa mo ingon nga dili kaya mo hatag og increase. Hagit na ko sa mga pribadong universidad ug tunghaan diri sa Sugbo. Sa dili pa sila mo ingon nga dili kaya ang increase gipangayo sa mga magtutudlo. Isulti una kung pila ang surplus o sobrang milyones nga pundo nila. So, again and again, asa man nila ipaabaga. Ilan ang ipasabong ang magtutudlo ug ang mga kaestudyantihan. Kay moingon man ang eskwelahan, ang administrador nga teachers dili ta mag-increase. Kung mag-increase ta, students mag-tuition fee increase ta, ay nayabag na. So, gigamit gyapon nila ang taktika nga kaniadto pa gipasabong si humabon og sila Lapu-Lapu. Karon pod pasabungon nila ang students ug teachers. So akong panawagan, maskin sa private sector, magkahiusa dapat ang ginikanan, estudyante ug magtutudlo ug atong ipanawagan ang transparency nga sa dili pa mo ingon nga dili kaya mag-increase og benefits og sweldo og sa dili pa mangayo og tuition fee increase, tanawon una nato pilay surplus funds. Okay? Batok sa ako, sir, sa context sa inyong nakadawat mo recent nga budget cut, sir, pwede ta magpa-contextualize ana, sir, kung unsa ang naong sa budget cut sa ato ang tunghaan, sir? Kapin 2 bilyones ang budget cut sa UP, no? Unya sa dili pa ta magisgot sa sektor sa edukasyon, ang labing luoy niini ang
700,000 ka mga pasyente sa PGH, Philippine General Hospital. Nga naman, tungod kay ang PGH, direktang nakapailawom sa UP Manila. So kung dunay 2 billion budget cut, apektado pod ang 700,000 nga matagtuig gikater sa PGH. Og mo diretso kita sa UP Mindanao, unsay dagway ini unya ng UP Cebu. Ang UP Mindanao dunay contemporary university sa Malaysia or Indonesia. I forgot exactly, no? Between these two countries. Pero ingon yani ang dagway nganong dili maayo ang ginahimo nila year after year nga budget cut. Tungod kay after 10 years, after 30 years kay magsaulog naman og 30th anniversary ang UP Mindanao. Pilay population sa UP Mindanao? Libo ra kapin. Pero ang iyang kadungan universidad didto sa Indonesia or Malaysia, pilay population? 10,000 na kapin. Nganong 10,000 na kapin ang population sa iyang kadungan universidad, whereas ang UP Mindanao libo ra kapin, tungod kay kuwang ang budget. So mauna ang dagwa, UP Mindanao pa lang na, ari po tag UP Cebu. Ang kanang budget, kung hunahunahon nato Metro Cebu, atong giisip nga segunda kabisera, magdugang tag program, magpuno tag estudyante, ang pangutana, sakto ba ang budget? Daghan na mo, kontraktual. Daghan na mo, walay plantilla item, buot pasabot. Walay kasiguraduhan ng panrabaho. Sama ni ining mga ordinary workers, daghan na mo, magtutudlo. Kontraktual, dili regular. O buot pasabot, kung tinghatag nagbenepisyo, wala may benepisyo. Pero ang uban na nanay master's degree. So sa ato pa, estudyante, teachers, o ang pagdugang og pasilidad. Kakuwang sa espasyo, para sa mga kaestudyantihan o tutudlo, kakuwang sa classroom, kuwang mga pasilidad sama sa housing, kay kung mo tanaw-naon, apil manunta na siya sa campus development plan para mas produktibo ang pagtudlo o pagtuon. Pero wala dayo na direkta mahatag ng benepisyo tungod kay again and again kuwang ang budget. So mao na ang at least sa UP Cebu, UP Mindanao nga dagway, sa unsang paagi kami maapektuhan. Ang sweldo, benepisyo o pasilidad, lakip na ang mga kaestudyantihan maapektuhan. Sir, na-mention nimo ganina nga murag ang masabong na noon ani is ang katong mga nag-shoulder hinoon sa mga kuan ang bayro noon, ang mga teachers, sila bin ang mga teachers o ang mga parents, sir. Bahin sa kana sir sa murag sa context sa pagsabong na noon nila nga sila magkagubot, sir. Giunsa man pagka-impluwensya or giunsa pagka-apekto ang TOEFL or budget cuts in terms sa atong interaction sa students o sa ilang mga parents o sa ilang perception sa kani nga mga budget cuts nga murag mo shoulder noon sila more because gikatan sila og budget, sir? Ang dakong hagit diha ang paghiusa sa puwersa sa mga ginikanan kay estudyantihhan og magtutudlo. Una, kinahanglan mapasabot nga dili bangi ang interes sa teachers ug students. Kung moingon ang teachers salary increase, dili dapat ingon ana. Sa ato pa gikinahanglan ang pagpakuyanap ug unionismo nga maoy mo pasabot, no? Teachers movement mo pasabot ngadto sa mga ginikanan ug kaestudyantihhan. Pero ang tubag sa estado imbis nga proteksyonan, siguroon ang kaluwasan sa mga magtutudlong nag-unyon, gidemonize ang union. Mao nang dunay call nga unionism is not terrorism. Diba? Giterror tag ang union. So muna hinungdan nga ang uban dili na moapil sa teachers movement. Mao nang wala ta nakakita sa nakabot dito sa Estados Unidos ato hisgutan. 3 or 4 years ago, dunay tulo ka states sa Amerika nga naglunsad og massive strike nga gipanguluhan, no? Nag-uban ang teachers, parents and students. Usa sa panawagan ana ang Greater State Subsidy. Nganong nakabot man nila ang libuan ka mga magtutudlo, estudyante o ginikanan para manawagan sa kaayuhan sa edukasyon sa kwan. So siguro tanawon nato unsa puy tubag sa estado. Unsa may papel sa gobyerno. Ilabi na ang state security forces, ang atong kapulisan, no? Dakong pangutana na diha. Do they really serve and protect
the teachers, the teacher unionist, the teacher activist, the academic activist. Kay kung dili man gud masiguro ang kaluwasan sa magtutudlo, walay magtutudlo nga mubarog para sa kaayuhan sa tanan. So mao nang imbis nga mapasabot didto sa mga ginikanan, imbis magkahiusa, so mas nikuyanap man ang digital disinformation, mas nikuyanap man ang fake news. Ang tuhuan sa mga tao kadto namang TikTok, Reels, YouTube nga nag-terror tag sa teachers movement, nag-terror tag sa academic activist, nag-terror tag sa union. So mo na ang dakong hagit karon sa Pilipinas nga atubango ni isip usa ka katawhan nga hiniusa, no? Nga maskin estudyante o ginikanan og magtutudlo dapat collective gyud siya, kolektibo siya nga pakigbisugan para mapasabot nga dili buwag ang interes sa estudyante o teachers. So, final na lang na question sir, sa sector sa teachers, especially sa imong sa side siguro sa perspective sa teachers sir, mga recommendation siguro nato batok sa TOEFL or sa budget cuts, milabi na sa mga alternative mechanisms na pwede ra gyud nato makuha instead of mo resulta sa budget cuts or tuition increase. Una, kinahanglan dunay democratic governance. Sa usa ka private school, pila man ka seats ang inyuhang board of directors, kung sa UP pa, board of regents or board of trustees, naabay representante. Tinuod ba nga representante sa magtutudlo, estudyante? O lakip na ang support personnel, kanang ato ang gitawag nga ati kuya o utility. Naaba sila didtoy seat sa board. Kay kung ang mga tao naglingkod diha, corporate ug pangutok, dili na mo hatag og numero nga mao ni ang ato ang surplus funds or wala na tay surplus, kinahanglan ta mag-increase. Dapat naay objective nga basihan. Kung tinuod ba nga doon nagyoy panginahanglan nga tuition fee increase. So kana sa unsa mang paagi para makabot nato ang democratic governance sa tunghaan. Kay moingon man gud ta nga ang pagtudlo para daw ma-empower ang tao, mutudlo ta nga ang social media is empowering. Partially, dili na ako ang obserbasyon lang. Naay report ang usa ka research group ana nga Washington based, nakalipon ko sa pangalan. Partially free rata, dili ta tinuod nga gawas nun. O nga to ang demokrasya dili hingpit, kay maskin sa eskwelahan, maskin universidad, wala pa'y tinuod nga demokrasya. Kung imo lang basihan ang seats sa board nga maoy dumala sa tunghaan. So nganong ingon na niya akong pagtubag tungod kay sama ni ini, no? Ang kana nga problema, micro problem in a school sa usa lang ka eskwelahan, connected na siya sa larger struggle that unionizing is a contribution to the aim of democratizing society. Kay dili man lang tungod na eleksyon demokratiko na. Do we really have choice during elections? Mag-swapping raman ng swapang, di ba? You put that in record. Swapping raman ng swapang, no? So kana connection, relasyon sa larger teachers movement, youth sector, og ang micro problem sa usa ka tunghaan. Demokrasya gyapon ang problema. Mao nang naiingon ani. Kay sobra gatos ka milyon nga populasyon sa Pilipinas, pila man ka seat sa Senado? 24. Pila man ka seat sa lower house? Igora nila pa og 300. And do they really represent the majority? Para matawag nato demos kratiyin, demos katawhan kratiyin magdumala. So again, ang unionismo, ang larger movement, larger struggle, collective struggle of different sectors, konektado siya sa micro problem sulod sa tunghaan union. Thank you kayo. Salamat. Pwede may magpa-photo na. Oh, sige.